Sa kabila ng malawakang seguridad na ipinapatupad sa zona ng Pangulo, may ilan pa ring naaresto dahil sa paglabag sa mga ordinansa at iba pang insidente tulad ng pagpapasabog ng isang improvised explosive device o IED. Ang buong detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Alan Ibanez mula sa Camp Crame. Bumaba na sa 39 ang nananatiling nasa kustodiya ng Quezon City Police District matapos lumabag sa iba't ibang ordinansa sa kasagsagan ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. 12 mula sa 51 mga menor de edad. Kabilang sa mga ito ang nahuling nag-vandalize sa isang establishmento sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Hindi po sila kabataan lahat. So upon verification, out of the 51, 12 were brought to the police station for verification, and upon learning na validate or na-confirm that they are minors, they were turned over to the DSWD, sa social workers po natin for assessment. And as of now, they were already released. Mula sa natitirang 39 na naaresto, 30 ang sumasailalim sa investigasyon at case build-up, habang ang 9 naman ay isinailalim sa inquest proceedings. Bukod sa mga naaresto, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga naitalang pagsabog at narecover na improvised explosive device sa Senado at sa Department of Justice. Again, it's too early to tell, Madam, ng ating kung yan po ay gawa ng isang grupo or even connected. But meron pong possibility na connected. So titignan po lahat ng ating mga investigador. Posible din anya na pananakot lang ang motibo sa pagpapasabog ng IED. That's the most logical pong makikita natin. Wala namang ibang rason siguro, kundi manakot to create fear during the day itself nung sona po ng ating presidente. Sa kabuuan, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na general peaceful ang paligid ng Batasan Complex at kahabaan ng Commonwealth Avenue kahit na nagkaroon ng minor incidents kabilang na ang tulakan sa pagitan ng ilang grupo at ng pulisya. Mula sa Campo Crame, ako si Alin Ibanez nagulat para sa DATV News. Maraming salamat sa iyo, Alan Ibanez.